Ang lindol po na nangyari sa Eastern Samar noong Biyernes ay tinatawag na subduction earthquake o ang pagpailalim ng isang oceanic crust sa isa pang oceanic crust. Taon 1995 pa nang huling naitala ang malakas na subduction earthquake sa bahagi rin ng Samar. Narito ang report ni Lia Manyalak del Castillo. Ito ang hydro system na nag-alerto sa mga taga-PFOX sa nangyaring magnitude 7.6 na lindol sa Giwan, Eastern Samar noong Biyernes. Noong isang taon lang sinimulang gamitin ng PFOX ang hydro system na nakakapagtala ng lindol mula magnitude 3 pataas. Subduction earthquake daw ang nangyari sa Eastern Samar. Sa subduction earthquake, isang oceanic crust ang pumapailalim sa isa pang oceanic crust na karaniwang nagreresulta sa trench. Ang lindol noong Biyernes nangyari raw sa Philippine Trench sa Philippine Sea. Yung trench, yung isa pumapaibabaw, yung isa pumapailalim. Yun yung subduction na tinatawag. So pagka posibleng ang gagalaw itong nasa ibabaw or itong nasa ilalim. Usually pag ito yung gumalaw, medyo may kalakasan siya, posibleng makapag-generate ng tsunami. Usually yung tsunami naman kapag-generate siya pag magnitude 6.5 pataas. Sabi ng PFOX, madalas ang paggalaw sa trench sa may Samar Island. April 1995 pa ang pinakahuling malakas na subduction earthquake doon na may lakas na hanggang magnitude 7.3. Malalim daw ang pinagmula ng paggalaw nitong Biyernes kaya't hindi naging malaki ang nilikhang alon. Medyo maliit lang yung wave dito. So kinukonsider din natin yung lalim ng earthquake kasi medyo malalim siya. 45 kilometers yung depth niya. Meaning may kalaliman siya. Kung medyo napababaw siya, mga 10 to 5 kilometers, baka mas mataas yung wave na na-generate niya. Sabi pa ng PFOX, dahil subduction earthquake ang nangyari, asahan na tatagal ang aftershock sa Samar ng hanggang 1 buwan. Posible rin daw may mabuong bulkan sa lugar makalipas ang maraming taon. Para sa unang balita, Lia Manyalak del Castillo reporting.